Pero hindi ka hosting. naman pinagbabawalan ni Charmaine app. No? Subukan lang nila. Charot na. Nagluto ako sa office. Ang niluto ko yata nun, noodles. Tapos nagprito pa ako ng itlog. Kaso nga lang kinakakaba ko yung smoke detector. Oo. Oo. Yeah. Tapos nakikita ko yung mga katabi kong nasa desk. Nagugutom sila. Sa mga content creator sabihin yung hindi, nagre-reflect yan sa video kapag meron kang pinagdadaanan. Yes. Oo, Ayun. kaya nung di ba nasa Charmaine app ako, pag meron ng pinagdadaanan, di kami pino-force ng boss namin na mag-video kasi lalabas yun dun sa Buzz first! So it is a known truth that everybody wants viral content. Brands want it, creators chase it, and platforms reward it. Welcome to another episode of Buzz Buzz First. I'm Cody. And I'm Jel, and our guest for today is started in traditional media and production. Worked in e-commerce at one of the biggest platform here in Southeast Asia. And he is now a full-time content creator creating some of the most relatable office and workplace skits online. Today, we're not just talking about his journey, we're unpacking what years of working across media, platforms, and content creation have taught him about attention, storytelling, and why some content connects while others don't. Let's all welcome Berto Berrioso! Hello! Hello! Grabe, ang bigat naman nun. Grabe yung introduction mo yun. Medyo mahaba. Kapitapitaga. Kapitapitaga. Deserve true. naman. Oo, ayan, thank you so much. Hello and thank you for having me. Ayan. So, Love kamusta it. ka? Okay naman, chill lang as a full-time mom. Charot! As a full-time content creator, ayan, and yun, andun lang sa bundok, sa Antipolo. I love it. Oo, Ang kaya, layo niya oo, pa. grabe, Ang layo ng yan. pinanggalingan. Oo. Kayo, kamusta kayo? Okay naman kami. Okay Pero naman, ikaw okay. yung topic natin Oo. today. Ay, hindi, gusto ko rin ikaw kayo ang kamustahin. Ay, thank you. Masaya naman. Oo. Ayun, And now, ready ka na ba for today? medyo kinakaba. Kinakabahan. But let's just keep it light, fun. Okay, Oo, sige. kayang-kaya to. Okay. So going back, maraming tao na kilala ka as a content creator today. But before all this, syempre, you spent years working behind the scenes and meron kaming proof. Ayan, nakita namin. Grabe naman yung credentials. Diba? Yes. Ready. Meron nga rin ako Ayun na, eh, meron oh. din siya. Hala. Oh, diba? Perfect. Oo, buti hindi, wala dyan yung napablatter ako. Ay, meron pag ganon. Kimi lang naman. Kimi lang naman. Kaya naman, Ayan. ibalik mo naman kami sa experience na yon. So, who was Berto before content creation became your full-time career? Before, kasi, nag-work ako sa media. First, ako noon, talk show coordinator. Tapos, hanggang sa naging technical director. So, lagi akong behind the camera nun. Kasi, feeling ko wala akong confidence in humarap sa camera before. And nung college ako, kasi graduate ako ng communication. Nung college ako, ang naging trabaho ko noon, kundi anchor, kunwari may production, news anchor, ganyan host, tapos hanggang sa na-introduce sa akin yung pag-edit. Yeah. And natuwa ako kapag yung nakakabuo ako ng something. Yung tipong gumagawa ka ng show, ikaw yung bumubuo, ikaw yung bumubuhay, ikaw nagbibigay ng kulay, ikaw nagtatahi. Ayun. Hanggang sa nung pag-graduate ko ng college, gusto ko maging doon na behind the camera. Ganon. Parang trinay ko mag-aral din mag-camera, ganyan. Tapos ngayon, nung graduate ako, nag-apply ako sa isang company sa isang media company. Then natanggap ako. Yun nga, nagsimulang talk show coordinator, then behind the scene na technical director, yung nagmamando ng camera. O buton, number 1, 1, 2, ganyan. O center cam, hagod. Kaya alam ko yung mga ganong term, yung hagod, zoom in, hagod ganyan, yung mga ganon. Kaya nakakamiss din pala. Tapos, ayun, dun din na yung confidence ko kasi parang inaano ko ng mga boss ko noon na try mo magsalita sa harap ng camera, try mo mag-host, ganyan. Sabi ko, wait lang po, hindi ko pa kaya. Nahiya pa ako, gano'n. Kaya tulad kanina, di ba, parang mahiyain ako. Sa una lang yan, tahimik nga lang tayo sa umpisa. Sabi nga ni, di ba, ni Mami Oni. Tapos, ayun, parang dun sa office setup na yon,
may iba't ibang nangyayari. Siyempre, 'di ba, ganyan. Doon ko nakuha yung inspiration. Yun yung inspo mo. Inspo. So, yung inspo ko nung una, yung mga office mates ko rin mismo. At kahit yung boss ko. Nakakatawa pa nun. Baka mamaya sabi niyo, mamaya gawin mo kong content. Sabi niyo, hindi ko naman nagkakamali, ma'am. Ginagano ko pa sila. Pero light lang naman. Ayun. So, doon ko nakuha. Lalo na nung nag-pandemic. Siyempre, doon ako nag-start eh. Parang nag-positive ako nun eh. Tapos, yun bang hindi? Parang lahat naman tayo nag-positive yata. Oo, nag-positive naman. Baka hindi lang namin alam na Hindi namin alam. nag-positive Oo, di ba? Parang, check up. di ba? Yun. Tapos, nung natenga ako sa bahay, mga ilang linggo yon, pagbalik ko ng office ko sinimulan. Pero before kasi, for me, ang TikTok or yung mga paggawa ng ganong video, medyo cringe siya for me kasi. Kayo ba, feel nyo ba yun? Yung dati, di ba kasi yung parang ang cringy Before. pa, di ba? Oo. Pag Na parang- sarili mo pinapanood mo, ano ba yan? Ano ba yan? Cringe Oo. naman. Sayaw-sayaw. Doon yun nagsimula na parang sabi ko, ganun, ganun ako pa dati. Tapos ngayon, yun na pala yung ikabubuhay ko. Bubuhay mo na, oo. Di ba? Tapos, ayun, nung pagbalik ko, sabi ko, hindi ako gagawa ng mga ganitong trend. Gagawa ko lang sarili kong video. Tapos doon na nagsimula yun. Siguro ang inspiration ko lang si Esnir. Oh, yeah, mga skits yeah. niya. Oo, yung may iba't ibang klase ng estudyante yun eh. So, yung ganun ko ginawa, yung iba't ibang klase ng office mates. naman, yeah, office Oo, yun. Siguro na-miss ng tao yung office ng time na yun. Kaya, nag-boom siya. Yeah. Kasi nami-miss nila yung office kasi naka-lockdown pa sila. Kami, kailangan namin pumunta sa office kasi nga news, kailangan namin maghatid ng balita. Akala mo lang talaga. Kala mo na. Akala mo lang talaga. Charot lang. Ayun. Pero yun, ganun yung ginagawa namin. Ayun naman, kaya doon nagsimula ang lahat. Pero how did you get first sa media and production. production? Ano? Yun, nag-apply ako. Or Ano yun, OJT pa lang? hindi, ano talaga. As real job? As a job na talaga siya, in-apply ko. Ang funny pa nga nun kasi parang biglaan lang din yung pag-hire sa akin noon. Hindi naman biglaan. Parang naghahanap pa ako. Nandito ako around Makati kasi dito lang din yung office namin noon sa Makati. So, parang nasa biyahe ako noon tapos biglang kinontak ko ng HR. Ay hindi, puntahan kita ngayon. Ganon. Sabog. Kaya yun. Or is it your dream talaga Oo, na job? first choice. Yun talaga ang una kong job na gusto, mag-work sa media. Saka sa mas matataas pa. Eh kaso nga lang, nung na-open yung eye ko, sa nangyayari sa media, medyo in-anxiety ako. Yeah. Natakot ako. Same. Nakakatakot Same. talaga, Pandemic, di ba? no? Oo. Tapos, yun na. Kaya, napasok ako dyan sa media and production. Perfect. Tsaka salute kasi ang dami ko ring friends na nasa production talagang kumikilos lagi. Oo. Laging busy. Paguran talaga. Paguran. Yeah. Paguran din talaga. Pero, kasi naman kami, ano lang kami nun eh, cable channel naman kami, kaya medyo light pa. Mas chill. Oo, Or hindi kinda. naman? Kinda. Medyo. Kasi ano eh, kami na lang lahat humahandle nun. News, talk show, Yeah. kami na lang nag-handle nun, kami nagdidirect nun. Tatlo kami nun eh, tatlo kami na nasa likod ng camera, nagtitidi nung time na yon. Ayan, hello, Ma'am Iya, tsaka si Andy. Ayan, sila yung mga Shout out. sila yung mean girls namin. Kami yung mean girls nung time na yon. Slay. Pero yon, ganoon. I love. So, was storytelling always something that interested you? Oo, kasi parang nung ano rin, na pag gumagawa pinapatry kami gumawa ng balita dati. Ganon. Ganun. Mahina ako sa writing. So, sabi ko nung time na yon, sabi ko, paano ko ba mai-improve yung sarili ko? Paano ko ba magagawa yung, ang tawag doon, makakagawa ng magandang balita. Ganyan. Trinay ko siya, pero hindi yata sa akin ang balita. Siguro talk show. Talk show. O yun doon. Hanggang sa, in-apply ko na sa ginagawa ko ngayon. Kaya, yun diba, yung nakakagawa ko ng mga scenarios, mga POVs. Kaya, yan. Perfect. Ano yung mga natutunan mong experience before sa work mo na hindi matututunan online? Tao. For me yung experience mo sa tao, kung paano ka makikipaghalubilo, Yeah. makipag-engage. Kasi pag online lang minsan kasi, 'di ba? Ang online, ang tao sa online, meron silang project na
personality. Pero pag nasa behind the camera yan, hindi mo alam kung ano ba talaga siya kausap. Yes. Paano siya talaga as a person, paano siya makipag-communicate, paano nga makipaghalubilo. Ayun, kaya parang malaking bagay sa akin na kapag na-experience ko pa rin yung nakikiano ko sa tao. Kasi ang unang trabaho namin yun, sa talk show coordinator, mga guest, kukuha kami ng names. Minsan may mga prima donna, may mga... Get. Oo. Oh my God. Sasabihin sa akin, you don't know me. Politician Oh my to God. ha. Yung mga ganyan. Politician. Sabi ko, you don't know me. Ala, sorry po Sorry po kung di ka Pasensya kilala. na. Kasi medyo busy rin kami manood ng balita or di ba? Or hindi ka naman na ganun ka relevant. Charot. Di ba? Ayun, tapos may ganun yun. Although part siya ng kasaysayan, pero okay lang. Okay. Kaya yung masasabi ko, tao talaga, yung hindi mo may experience online na makikipag. Tsaka different types of people kasi yung kinakausap mo offline. Ayun. Kaya, yan. Okay. Yes. So one thing that stood out to us so far was your experience in news and broadcast environments. And of course, in an outside perspective, super layo ng discipline sa newsroom compared sa content creation. Since definitely mas strict yung deadlines, yung attention span talagang kailangan nagmamatter sa mga balita. And of course, super in-depth talaga ng stories. Oo. So, Jel, what's your question? Did working in that environment change how you think about digital career? Medyo. Yeah. Oo. Kasi parang, wait nga, ano may question? Nawala. Nawala yung train of Eto, thoughts ko. ulit. Okay, ulit. Did working in that environment change how you think about digital content? Ganda mo naman. Yun nga, medyo kasi, tulad nga na sinabi ko kanina, iba yung environment nun. Iba yung, kasi ngayon meron naman mga digital content na di ba? Informative na. Meron Yes. entertainment na. Ayun. So, parang akala ko ito lang siya. Ito lang yung alam ko dati na tawag dito. Kunwari, akala ko for entertainment lang ang kaya nating ibigay sa digital content. Ngayon, nag-evolve siya na ngayon na informative na talaga. Yeah, very educational. Educational Yeah. na. Kaya, ayun, ganun lang naman yung napansin ko. And aside from that, may mga inspiring stories. Inspiring Yeah. stories. Yeah. Oo. Pero alam mo, pinakagusto kong ginagawa nung before, nag-field. Tapos, mag-i-interview ka ng mga tao. Ayan. Parang ang saya mag-interview. Like Oo. this, na ini-interview ka namin. Ang saya makipag-usap sa mga Kasi hindi ako tao. Charot Ay! lang. Kosa ka pala. Kimi lang. Ayun. So siguro, we would like to expand on your experiences and lessons from your production days. So, ano siguro yung mga lessons noon sa production era mo na until now nagagamit mo when it comes to, content creation? Ako yung yung sa camera, yung sa paghawak ng camera, yeah. sa pag-set up ng camera, yung angle, ayan. Tapos yung parang conscious na rin ako when it comes to audio, ganyan. Tapos yung sa lighting, Gets. kaya yun na-apply ko rin siya sa ginagawa. Kaya kung tinatanong din ako ng iba na hindi ka ba nalalayuan sa ginagawa mo before sa ngayon, hindi rin. Hindi naman. Medyo close pa rin Medyo naman din. connected, no? Connected pa rin naman din kasi gumagawa ka ng kwento, may istorya ka, 'di ba? Meron kang production sa sarili mo. Kaya parang ako, I can stand on my own pag gagawa ako ng video. Na sabi ko, okay, kaya to, ganyan. Pati pag nag-e-edit, minsan pag nag-e-edit ako, sabi ko, okay, alam ko siya i-apply. Paano, ang tawag doon, yung timing. Yeah, may pacing ka. May pacing ka. oo. So, yun yung mga natutunan ko sa production, no, na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. So, wala ka palang editor, wala kang Like, team. ikaw Meron, lang. oo, kami lang din yung manager ko na si Sarah. Hello, Sarah. So, Love you. one-man team ka, aside from the manager, ikaw lang yung nagsushoot sa sarili. Shoot and Edit. edit, ganyan. Hati kami noon. Tapos nagpo-posting schedule ka rin. Oo, minsan. Kapag Kasama mo. tinitingnan ko kung ito ba yung magandang oras for me, ito ba yung maganda yung Peak traction time, ko, oo. yung peak ko, gano'n. So, ano pala siya? Type A influencer. Ay, may Ay, ganun may pala. ganun. Yes, Ano kasi ba yun? Very organized. Or Organized. siguro kasi, galing ka nga sa media and production. So, parang alam mo na, Oo. meron ka talagang vision kung
ano dapat sa dapat? hindi. Pero na-curious ako, would you say yung quality ng equipment, nakaka-help ba siya, especially sa mga starting na content creators, mas okay ba na magaganda agad yung gamit or kaya naman with, yung mga simple pa lang na resources nila? Ako, okay pa rin sa akin ang simple lang. Kahit simple lang. Kasi minsan mas nagva-viral pa yung ganung Yung mga ganon. quality. Oo. Yung parang Diba? random lang na Oo, mag-video. as ka long na. as nilalabas mo yung personality mo. Ayun. At as long as may na-share ka, lalo na pag entertainment, yung napapatawa mo yung tao, wala yan sa quality ng video. Siguro, papasok lang yung ganda ng quality ng video mo kapag may involved ng brands. Sa bagay, kasi binabayaran ka na din. Oo, mabayaran ka na rin. Kapag may budget ka na, may budget ka na, bili ka na, Bili na. ganun. Pero kung gusto mo pa lang naman mag-start, kasi sure naman pag start, hindi ka pa naman talaga agad kikita, Yeah. hindi ka pa naman bayad eh. Kung start pa lang, doon ka na magpa-viral kahit sa simpleng camera pa Kung lang. ano lang meron ka, gamitin mo muna. Oo. Uy, natanda ko lang, meron, di ba, isang content creator dati hindi ganun kaganda yung video niya. Pero maganda yung storytelling niya, maganda, napaka-funny. Si Fonz, ayun, oo. Okay, Yeah. yeah. Natandaan niyo yun, di ba? Yeah. Ganun Oo. lang kasimple yung video niya before. Parang, hindi ko alam kung Android pa ba yung phone niya noon or ano kasi medyo Dati. di ba? Pero ang galing niya. Oo. Pero ang galing niya magkwento o doon magsisimula lang. Yeah, but still, minahal siya Inspiration ng yun. tao. Oo, minahal pa rin siya ng Because tao. of his personality. Oo, It's pero- not about the Quality. quality naman. Oo, kung may budget ka naman na, ay di bumili ka. What's stopping you? True. True. So, speaking of bili, Oo. lumipat ka after media and production sa Charmaine app. Ako sa Charmaine app. Charmaine app! Oo, di ba? Right. Charmaine. Charmaine. Napanotaryo na ba yan? Hindi pa yata. Hindi pa ata. Oo. Madami yata yung pila sa notaryo. So, completely different siya sa broadcast, di ba? Yup. Paano kaya nag-start yung transition mo doon? Ano yun, mahirap din ha. Marami yung pinagdaan ng Tsaka parang ang hirap makapasok dyan. Yun yung rinig ko. True, yun yung balita. Oo. Pero kasi, Ay! Pasabog. kinontak ako. Sila ang lumapit. Love it! Oo, sila lumapit. May nag-message Ganda. sa akin from one of the Orange Besties. Yes. Yan. One of the Orange Besties. Nag-message siya sa akin. I thought, collab lang siya. Sa IG pa yun ha. Na ganito, they're looking for a new team member, ganun. Sabi, gagawa ng videos, ganito. Collab ba to? I mean, Oo. ganun, tinanong ko siya, collab ba? Sabi niya, no, as in full-time employee na talaga. Sabi ko, perfect! Perfect yung timing. Kasi nung before siya dumating, naghahanap-hanap na ako ng work. Why? Kasi, yun yung time na Anong year na yan? kasi, grabe be, 6 years ako doon. 6 Ay. years ako doon sa work ko nung una. Tapos parang, siguro umabot na ng 6 years kasi nag-pandemic. Yun yung mga time na magiging grateful ka kasi may work ka. Yeah. Kahit na ganito yung sweldo, ganito na yung mga nangyayari. Yung mahihirapan kang umalis kasi yung iba nawawalan ng trabaho. Totoo. Yung time na yun Nare-retrench. Oo, nare-retrench, ganyan. Kaya siguro nag-extend ako hanggang 6 years. Pero noong mga time na yun, before the pandemic, naghahanap-hanap na ako ng work. For Oo. for expansion lang ng ng career mo or kasi hindi mo na kaya yung stress? Expansion na rin ng career. Pero hindi yung stress, hindi eh. Masaya ako sa tao, pero parang sabi ko, hanggang dito na lang ba ako? Kasi what comes after this? Na parang wala na eh. Hanggang dun lang. Tapos sabi ko, okay. Hanap na. Kaya, maganda yung timing niya nung nag-message siya sa akin kasi naghahanap-hanap na ako. Sabi ko, sakto. Parang, ayun. So, pinagpasa ako ng CV ko. Yan, tapos nakipag-chikahan sa HR, chikahan. Ayan. Tapos hanggang sa, yun, pumasok ako doon, natanggap ako. Pero alam ko namang matatanggap. Ang yabang talaga. Kasi naman, syempre, Kasi if you lumapit believe yourself. Hello, Oo. Berto na to. Hindi kasi, pero kabado rin ako noon kasi ibang environment na siya. Iba yung, pero buti na lang daw, hinahanap nila yung personality ko. So, personality hire pala ako.
Ganun pala yung tawag. Napaisip lang. Pero yun nga, na kailangan daw nila ng bagong personality for the app, for their videos. So, kung tatanungin niyo kung mahirap ba yung naging, ano ko nun, transition, medyo, kasi iba, marketing na to eh. Yes. Super fast-paced. Oo, super fast-paced din, lalo na e-commerce. Na parang, sabi nga nila, parang yung 3 buwan ko dun, mag-iisang taon na. Yes. Ganun kahirap siya. Pero, kinaya ko siya na parang, buti na lang magaling yung boss ko. Hayuwa. Ayan, buti na lang magaling siya humandle ng tao. Yeah. Na para, at talagang may pacing siya na, ito ka muna, ito muna gagawin mo. Okay lang, magkamali ka, pero next time hindi na, papaluin ka na sa puwet. Gano'n. Yeah, gets. Diba? Ayun. Kaya, naging okay yung transition from media and production to marketing. Kaso, ang daming kasi para akong naaano noon na, ano tong pinag-uusapan nila? Bakit ganito? So, sobrang parang corporate niya talaga. So, Nung time na yun. na-surprise ka sa transition mo Oo. from media and production Oo, to kaya tumutok e-commerce. tumutok talaga ako kasi hindi lang kami nagvi-video, hindi lang nagdi-data analysis din kami noon. So, yun. Mas mabigat na. Parang ang daming nangyayari. Ang no? daming nangyayari nung time na yun. Kasi, first time ko maka-encounter ng sheet na napakadaming tabs. Tapos sabi ko, ano to? Ano Puro yun? numbers. Oo, puro numbers. Ganyan, nag-SOV kami. Tapos sabi ko, gets. Kumbaga sa media and production, physically, exhausted. Oo. And then dito naman sa marketing, Mentally. Oo. Yun talaga. Pero masaya naman siya. Naging masaya naman yung journey ko nun sa app na yun. And yun, Ilang months ka dun? 1 year and 3 months, 6 months. Tumagal din. Tumagal Kasi din, no? naka-isang Dog taon. years yun. What? Dog Sorry. years yun kapag naka-1 taon ka, parang 3 taon mo na Taon yun. na. Oo. Dog years doon sa e-commerce kasi grabing Paguran bilis. talaga yan. Oo. Buwan-buwan may campaign, may doubles Yeah, lagi. double Oo. sales. Oo, Busy. kaya yun, Tapos kaya yung ganun payday sale pa. siya. Payday sale 15 pa. tsaka Bukod pa yung 30. BAU na ginagawa namin Oo. content noon. BAU, tapos payday. Meron pa Friday sale, Friday diba? sale, Every lahat Friday. na. Tapos pag meron pa mga request yung ibang team ng ibang campaign, ay naku, yun lang. Pero yun, masaya siya. Yan, no? Pero nag-overtime din kayo dyan. Oo naman. Pero bayad naman. Oo, bayad siya. Bayad siya, pero doon sa matataas hindi na eh. pero, Gets. Really? pero Okay. sa amin, mga senior analyst nung time na yun, bayad pa naman yung OT namin. Bongga naman yun. Bongga. So, of course, working in media, ayun nga, teaches us to how to tell stories, basically. While in e-commerce, it teaches you how to behave. And syempre, yun nga, yung selling, the business, very business. So, being in that environment, did it change how you view audiences? Oo. Na yung time na yun, parang, ngayon, ang tatargetin ko, hindi na for entertainment. Kailangan bumenta. Kailangan, ang tawag dito, ma-convince mo sila na pumunta sa app Oo. para bilhin yung pinapakita naming video. Ganon. Kasi parang ang namin, KPI lang namin nun is views, engagement, ganyan. Hanggang sa nag-transition to sales. So medyo mahirap siya. Ngayon, parang yung behavior ng tao, kailangan mong makuha, yung behavior ng tao na mapabilis sila, yung ma-convince mo sila. Kaya yun talaga yung parang pinag-aralan namin, paano namin sila mahuhook agad dun sa Baga video. mabubudol Oo. agad. Yun din talaga yung term namin, budol Budol. din talaga. Kaya, yun. So, speaking of consumer behavior, ano kaya yung mga natutunan mo doon na nagiging useful pa rin sa'yo when it comes to content creation? Yung lang, ang tawag dito, yung low-key lang, low-key mo lang i-promote yung brand or ibebenta yung Hindi brand. hard sell. Hindi hard sell. Yun. Kasi yun yung number 1 rule sa amin nun. Pag gumagawa kami ng video, kunwari, meron kaming sandwich maker na ibebenta. Wag hard sell. So, minsan sinasayawan ko yung sandwich maker. May time pa, ito viral din to nun eh, nagluto ako sa office. Nasa office desk ako. Dahil ang ibebenta ko nun, ang tawag doon, basta cooker siya eh.
yung cooker siya na electric. Ngayon, nagluto ako sa desk ko. So, eksena talaga kami habang nag-shoot. Kasi meron nung dating viral video, yung Chinese na girl. Yung parang nagluluto-luto rin siya sa office. Minsan yung CPU niya pala. Nandun pa. Ganon, diba? Kung nakita niyo yun. Oo. So, yun yung naging inspo namin, yung ginawa namin. Nagluto ako sa office, ganyan. So, hindi mo talaga totally hard sell na binibenta yung may entertainment pa rin kasama na akalain mo makakapagluto ka pala sa office. Totoo. Office. Useful Diba? and at the same time, funny yung Funny. content. Kaya nagsasabi nung isa, may mga nagko-comment doon na parang, ay, ang dali niya lang palang gamitin. Kasi kahit sa office, pwede mo siyang gamitin, ganyan, pwede mong gawin. Ayun. Ang niluto ko yata nun, noodles, tapos may nagprito pa ako ng itlog. Ay, ang taray. All around. Sa office. So, ugas sila. Paano mo siya hinugasan? Meron naman doon sa Sync pantry. naman kayo. Oo, sa pantry. Ang office pala doon sa BGC. Tapos sa pantry, kaso nga lang kinakakaba ko, yung smoke detector. Oo. Oo. Kaya, pero mag-alarm. buti na lang, yung ceiling namin nun, sobrang taas. Sobrang taas ng ceiling nun. Tapos, parang sabi ko, pinapaypay ko. Ine-edit ko na lang na hindi nakikita yung pagpapaypay kasi yung usok baka umano. Umangat. Makyat. Tapos nakikita ko yung mga katabi kong nasa desk. Nagugutom sila. Sabi ko, deserve nyo yan. So, I guess, hindi mo masaseparate yung corporate job mo sa content creation. Kasi, parang same lang Same. din eh. Oo, yung same. kung ano yung vision mo, Oo. kung ano yung vision mo as someone na nasa corporate job, hindi pwede i-hard sell. Ganon ka din. Actually, na-apply ko siya eh. Kasi alam ko kung paano yung gagawin ko sa content ko para sa brand. Yeah. Kasi, yun yung parang nagiging part din ng reports namin nun before, ganyan. Ngayon, yung mga natutunan ko dun sa marketing, nakuha ko. Kaya para, minsan, pag kami sa brands, ay hindi niya mag-work. Alam namin yung mag-work, Oo. alam namin hindi mag-work, ganun. Kaya, yun. Kumbaga may knowledge ka na kung ano. Kaya hindi mo ko pinapaikutin. Kimi lang. Ayun, ganun yung nangyayari nun tayo. Ganun yung natutunan ko sa marketing nun. Na dala-dala ko pa Na-apply rin mo ngayon. until now. Oo. So, ngayon naman, what similarities do you see between getting someone to click buy or bilhin yung product and getting someone to stop scrolling? Na, wait, pakinggan nyo muna kami. Ganun. Anong similarity nga ba? I think yung una pa lang, dapat, tawag dito, catch mo na yung attention May niya hook. na. May So, hook simula ka na. pa lang. Simula pa lang. May POV ka na. Na ganito, ito yung makikita mo sa mga susunod na video. I mean, ito na yung, dito tatakbo yung video. Pakita mo agad, ganyan. Dapat ma-hook na agad sila sa ganda ng product. Ganyan. Pero, kaya, yun. I think yun yung similarity lang. No? Tama ba? Clear Oo. naman. Ayun. Oo. Ayun. So, medyo nagiging seryoso na tayo dito sa ating conversation. Yeah. True. Kaya let's lighten up things muna. Kaya maglalaro tayo ng game. At ano yun? Ang game natin for today is Buzzling. Okay. Akala ko, let's lighten things muna. Tapos naglabas ng ilaw. Ilaw, no? Sayaw-sayaw tayo dito. So, Ilaw. yung game natin is magsasabi lang kami ng situations or ng scenarios and then ikaw yung parang sasagutin mo kung ano yun, anong scenario yun. Oo. Okay, game na ba? Game na ba? Sana, Wait lang. Sana nagigets Sample lang mo. natin nga. Sige nga. So, Okay. eto, we will give supporting scenarios and based on the given scenarios, you will guess the category of the Okay. scenario. Category. So, kung anong category niya. Okay. So, pwede na natin gawing sample itong unang nakalagay dito. Okay. Yeah. Number 1, scenario. Pag nagbabaon na ng lunch. Number 2, pag nagtitimpla ka na lang ng coffee sa office. Number 3, wala nang team lunch or parang pinospone mo na ang mga team lunch. Okay. Yes. And wala nang night out. Bawal nang kaladkarin. Okay, yun na lahat. Yun na yun. Yes. Ano I sagot? believe, I believe, Pecho de Peligro to. Yeah! Danas na danas, ah. Oo, danas na danas. Na rin before. Oo, be, yung tipong ano na lang talaga. Gapang na Gapang na gapang. gapang. Lalo na nung sa first job ko, syempre, medyo ano pa yung sweldo ko Sweldo, noon. oo. Tapos parang, alam mo, pag-iisipan pa namin or paplanuhin pa namin, yung
makakain kami sa labas. Oo. Ayun, talaga, oy, sa sweldo, eto kain tayo sa ganito, gano'n. Ayun, kaya alam na alam ko yung Pecha de Pecha de- Peligro na Kaya yan. pag payday, parang ang saya-saya ng mga tao. No? Diba? Buhay na Tapos buhay ang isang mga dugo. Isang beses ka lang iinom ng juice. Tapos, dunok lawik. Di ba? Pero Mumog-mumog na ng tubig. parang andun pa rin yung lasa ng juice. Let's go. Relate na Ayan. relate. So now na, ayan, okay na tayo sa sample. Okay. Now let's proceed Ala, sa parang actual. pahirap ng pahirap. Yan. Janet. So first, sumasama na si friend sa mga gala. And then second, active na siya ulit sa GC. And third, may bago siyang hobbies na binibida sa inyo. Ay, Yun lang. I believe, mapera na siya nito. I believe, sweldo na. Hindi. Ano ba? Walang choices? Wala Yun lang. Oo. Sumasama na sa Yun na gala. yung Yun lang yung clue. Sumasama sa gala. Active na sa GC. May bagong hobbies. May Oo. bagong hobbies. After months na hindi siya masyadong nakafocus sa Oo. inyo. Ah. Sa Na circle parang, niyo. Ay, ngayon ka lang sasama ulit sa... Oo. Break na sila ng jowa niya. Yes! Correct! Perfect! Ah, Diba? okay. Oo May nga, ganyan oo ka bang nga. friend? Before. Parang at Da- some point, lahat naman tayo nagkaroon ng nagkaroon- ganyang oo, friend. pero kapag ganun yung ano niya, iniintindi na lang namin minsan. Yes. Pero minsan, talagang aanin ko siya, pag hindi kayo okay, saka ka nandito. Aray. Gets naman. Oo. Doon ka. Pinakwil, no? Oo. Pero yon. Ang galing. Ayun. Perfect. Okay, let's proceed. First scenario, biglang naka-rebond. Parang Pumasok madali na to. naka-rebond, no? Oo. Eto, nag-story na may bagong TV or appliances. At nagsasabi na ng keep the change. Ah! Ay, bongga, Ayun lang. no? Oo. I believe. Ito na yon, mapera siya. Oo. Oo. Specify what, Oo. ano. Anong pera yun? 13th month. Yes! Sabi ni. Yung mayaman lahat. Oo. Yun yung mga time talaga na mayabang bago yung Oo. cellphone. Mayabang lahat eh. pag may Mayabang 13 lahat. months. Sabi Oo. ko, kain tayo, sagot ko. Ganun. Yun. Yes. Very good. Libre ko na. Oo. Doon mo maririnig lagi yun. Sagot Yung mga ko ganun. na. Ganun. Pero yung iba, amoy keratin. Amoy gamot. Trots! Amoy gamot ng salon. Pero mga ilang araw lang naman kasi yan. Oo. Oo. Tignan ulit natin, mama. Dildil asin. Ganun yan. Ganun lang kabili. Ganun sa pantry. Dildil ng asin. Tapos kanin. Ayan, last na. Last. Okay. So, first, delivered yung message pero may bagong story. Medyo mahirap to. Mm-mm. Nag-a-update sa isa't isa pero walang label. And ang last, ang status ay basta masaya. Basta happy kami. Ay, meron pa akong i-add. Oh, go. Ay, Tuwing 10 p.m. onwards lang nagre-reply. Para kayong... Ay, nakaka-relate ay, ka ba? oh my God. Close to heart. You know what? Boy. Tito boy. Ah! Go. Situationship. Yes! Yes! Galing mo! Oo. Hindi ko naman sinasabing suki ako ng gano'n. Pero yun, oo, naririnig ko yan. Naririnig. Naririnig or Hindi, na-experience naman na rin. Na-experience naman na rin. Pero, So, relate ano, ka. pag ganyan, run. Don't walk. Oo, pag naramdaman mo na agad, ate, dead ma X na. Dead Kaysa, ma na. kaysa mabaliw ka. True. Hindi ka Ayun. pang situationship Hindi ka lang. pang oo, deserve mo yung pagmamahal. True. Halot lang. Ayun. Kaya ayan, congrats and we're finally done sa Yeah. Buzzlink. Thank you so much. Perfect ka. Grabe. Galing Oo. mo. Medyo nag-fail lang ako nung una. Pahiya ako doon. Kalak. lang yun. Bangon naman. Oo. Kaya naman, let's go back to our regular programming. So, sige, mag-focus tayo on your creatorship, pagiging creator. So, at what point did content creation stop being a side thing and doon na nag-start na maging seryoso na talaga ako dapat dito? Ayun. Siguro nung pagpasok ko doon talaga sa Charmaine, parang, kasi, di ba meron akong full-time job noon. Tapos, ito yung side ko noon. Tapos parang, sineryoso ko na siya kasi, may,
may datong na, may pera na, gano'n. Tapos hanggang sa nag-grow siya na nag-grow, gano'n. Pero ini-stop ko talaga siya nung nag-resign ako dun sa Charmaine app. Tapos next is yung sa Mama app. Gets. Yun yung next ko, yung Mama app. Tapos dun ko na sabi ko, parang di ko na kaya yung ganitong mental stress, ganyan. Tapos sabi ng friend ko, nagsabi sa akin, alam mo, hindi mo kailangan yan. Ano sa akin? Logo po? Sabi ko, ganyan. So, sinubukan ko, parang una, test lang eh. Nung nag-resign ako sa company na yon. Nung nag-resign ako doon, parang sabi ko, try lang natin. Kasi kahit pa paano may naipon na ako. Yeah. Kaya may naipon ako para at least meron akong bangko, kumbaga. Yes. Ngayon, so nagtuloy-tuloy siya, mas dumami yung brands. Kasi yung parang yung dati ko rin boss yung nag-encourage sa akin to do full-time content eh. Tapos, nung inano niya yun, sabi niya, alam mo, mas dadami pa yan kasi wala ka ng brand na nakadikit sa'yo. Yeah. Kumbaga. Kasi nung dati sa Charmaine app, medyo na meron pa akong mga brands na dinedecline kasi nga, competitor. Okay. Or, Gets ko na din. halimbawa, may ganito sa Charmaine app. So, hindi ko siya matanggap. Hindi ko or Pero hindi ka hosting. naman pinagbabawalan ni Charmaine app. No? Subukan lang nila. Charot na! So, bawal pag halimbawa, meron si Charmaine app or pag wala si Charmaine app na meron sa competitor? Pag meron si Charmaine app, like kunwari, Hindi ko get. kunwari, direct competitor, 'di ba? Yeah. Yung ibang app. Aha. So bawal akong tumanggap noon, ganoon. Tapos pag yung pag mag-hosting, yung mga ganun lang naman. Yun. Pero kung nga, halimbawa, si Brand, meron siya both apps. Oo. Pwede naman. Pwede. Pero Pwede. pag si Charmaine app lang yung meron, wala dun sa kabila. Parang Kung ano yung walang phone ganun. brand. Never Wala naman naman. nangyari. Wala namang ganun nangyari. Ah, Buti okay. naman walang ganun nangyari. Pero tapos yung next ko na company, parang ang siguro naging harang ko lang din nun. Pero buti naman hindi ko market kasi mga pang mom, Oo, baby. iba na. Yun. Pero simula nung nawala ako doon or naging full-time content ako, mas doon nag-grow, mas tumanggap na kami ng brands noon. Mas malaya ka na. Mas basically. malaya na. Ganun. Happy Pride. Happy Pride. Di ba? Napasok pa. Happy Pride. True. Ayun. Siguro kasi wala ka na ring ibang ginagawa. Kaya yung focus mo na sa contents na rin. Ayun, Kaya ang ganun. dami ring opportunities. Oo, pero nakaka-anxiety yun May nakakabay nung nag-stop. Parang you're getting lost. Oo. At saka, parang sabi ko, pag wala akong ginagawa, yung naghihintay na lang ako minsan ng approval, ganyan, or ng payment. Doon ako ba't parang wala akong ginagawa? Sabi ko, wait lang, nauuga ako. Oo. Ngayon nga, parang minsan niloloko yung mga friends, wala mo, bored ako, mag-apply kaya ako ulit sa corporate. Ganun. Naiisip lang naman, pero hindi ko ginagawa. Hindi mo ginagawa. Kasi parang pag naiisip ko ulit yung mga mental stress, yung mga Yes. pagod Oo. na Parang ganun. yun yung nagpapadiscourage. Oo, sa'yo. yun yung papadiscourage sa akin. What was harder? Yung pinag-iisipan mo na mag-resign or yung magko-content ka na lang talaga? Mm-mm. Yung mas mahirap pa rin ngayon yung ngayon yung nagko-content na lang then kaysa nung pinag-iisipan ko mag-resign. Kasi yung pinag-iisipan ko mag-resign, kasi magle-let go ka naman lang na parang ganun. Or parang, ang mahirap lang doon is, ano yung next? Anong gagawin mo? Future Oo. mo, yeah. Siguro kaya hindi siya naging mahirap kasi sa akin. May nakabangko, merong mga papasok na pera nung time na yon, meron mga brands na incoming, kaya sabi ko, kaya confident ako. Yeah, kumbaga may backup ka. May backup na ako noon. Kumbaga, di ba, ang backup pag normal, yung bagong company. Bagong Yeah, company. bagong Oo, Yeah. ito yung naging Lilipatan. backup ko, yung mga Oo. brands na papasok nung time na yun. Kaya, ang mahirap lang sa akin nung pag-resign is, yung nag-let go lang ako Yes. ng corporate job, yung routine ko. So, medyo na iba siya. Pero yun lang yung mahirap. Pero ngayon, mahirap naman na mag-isip ng content, lalo na pag may brands. Oo. Ayun, mahirap talaga. Yung creative juices mo Juices. talaga pipiga, At nakakaubos. May time na halos every month, every other month or every month nasa LU ako para lang gusto ko ng dagat.
nakakapag-isip. Oo, kaya gusto ko mag-relax, gusto ko ng dagat, gusto ko Unwind mag-isip, and mag-unwind, Ang ganun. bongga naman ng ano mo. Oo, bigla ako magdadrive mag-isa, ganun. Ay, Kasi nga, bongga ka. di ako tawag doon, ano yung utak ko, ganyan, guguluhan, yung mga ganun. Kaya yun. So technically parang mentally stressful din siya at some point At some lang. point, medyo nakaka-burnout din Oo. siya talaga. Kasi parang ginagawa mong trabaho Oo, kasi, yung oo. content. Which is, medyo naging ano ko yun eh. Parang natutunan ko lately na, kasi before naman, kung ano lang may isip ko, yun yung ginagawa ko eh. Medyo nawala sa akin yun nung time na pumasok ko sa corporate. Kasi, yun nga, parang minsan naging kalkulado na lahat ng content ko. Kasi, ang tawag dito, meron ng HR dun sa company, 'di ba? Yeah. So baka mag-reflect dun sa company na pinapasahukan ko, kaya medyo naging ano ako nun. Kaya ito, lately, parang nasa ano pa rin naman ako. Nasa stage ng parang ni-rebrand ko ulit yung sarili ko. Binabalik ko yung energy na meron ako nung una kong content. Tapos binabalik ko siya ngayon, gusto ko siya maibalik. Kasi medyo nawala ako eh. Siguro din, sunod-sunod na heartbreak. Ay! We're sorry. Yung mga ganun, siguro, oo, alam nyo, pag sa mga content creator sabihin yung hindi, nagre-reflect yan sa video kapag meron kang pinagdadaanan. Oo, Ayun. kaya nung di ba nasa Charmaine app ako, pag meron ng pinagdadaanan, di kami pino-force ng boss namin na mag-video kasi lalabas yun dun sa video. Kahit anong gawin mong Bongga naman tago. pala siya. Mabait naman Mabait pala. naman. Clap. Yes. Clap sa'yo. Clap sa'yo. Love you, Perfect. Ayun. So, can you further walk us through sa naging thought process mo nung ita-take mo na yung major leap to like leaving your full-time job to content creation? Like, siguro may naging triggering factor Yung ba? turning point din, no? Oo. Yun. Ano? Oh my God! Sure ko ba? Oh my God! Pwede ba? Ah, Sige. ito naman, Bawal. tayo lang dito. Tatlo lang tayo. Hindi kasi ano yun, tawag doon, medyo hindi na naging healthy yung relationship namin nung naging boss ko nung time na yun. Parang medyo ano na, tawag dito, hindi ko alam eh. Wala naman akong hinanakit sa kanya ngayon. Wala na akong galit or ines. Siguro, gusto ko naman siya as a person, pero pagdating sa trabaho, iba siya. Hindi. Okay. Oo, ayaw ko. Gets. Hindi kami nagkakasundo. Ngayon, siya yung naging turning point ko rin talaga. Parang sinabi ko na, ay okay, I think it is time to leave. Ganun. Na, parang sabi ko nga nun before sa ibang podcast na, alam mo kung kailan ka aatras eh. Yeah. Hindi mo lagi ilalaban, ganun. Ayun, umatras na lang ako kasi ayoko nang ma-stress. So, pinag-isipan ko yun, umiyak pa ako nun sa mga friends ko na ganito nangyayari. No, ba't niya ako ginanito? So, ang ginawa ko, nasa ano yata ako nun eh, Siargao. Di ba? Puro dagat yung pinupuntahan dagat ko. nga, sana all. Nasa Siargao ako nun na parang doon na ako napaisip na parang, di ba nagtatrabaho ako, ganyan. Tapos parang, ang dami nangyayari. Naka-leave ako, pero hinahabol ako ng trabaho. Naka-leave ka, May mga on-leave ka, notice pa nag-work rin. ka. Oo. May Oh, gosh. God. Tapos parang, ayun na, kaya binitaw ko na. Kaya nag-consult na ako sa sa dati kong boss, umausap ako ng mga friends ko, yung may nagkapagsabi nga sa akin na hindi mo kailangan yan. Kaya mo, kakayanin mo. Sabi ko, okay. Tapos yun na, edi isip-isip na ako. Hanggang sa dumating yung isang eksena na parang, tama na. Ayoko na. Okay. Itigil na natin to. Itigil na natin Yun na. to. Sige, kakayanin ko to. Lakas lang na loob. Yes. Pero nung nag-leave ako doon, nakalaya ako. Ay, umalis na ako nung nag-resign ako. Nakalaya ako, parang ang himbing ng tulog ko. Gano'n, walang notifs, gano'n. Payapa akong gumigising. Love that Yung for mga you. gano'n. Ayan ka. Pero huwag kayo mag-resign, baka mag-resign kayo bigla. Ay, hindi naman. Hindi naman. Hindi ko kayo ni-inspire. Wala. Pero speaking of resign, Okay. so ano yung mga advice mo sa mga taong nasa corporate job, full-time job na pinabalak mag-resign? Like, ano yung masasabi mong advice sa kanila? Ano ba? Okay. Ang nipes. Hindi, pag-isipan yung mabuti muna. Pag-isipan yung mabuti, yung mga pros and cons, ganyan. And kung desidido ka na talaga mag-resign, maghanap ka muna ng lilipatan mo din talaga. Of course. Oo. Makinig ka.
Ay, bakit naman may pag-aano? Wala, Pag-pinpoint. hindi. Ayan pero yun nga, pag-isipan nyo muna mabuti, tapos maging ready kayo. Mahirap na kasi ngayon walang trabaho. Lalo tumataas sa mga bilihin. Yes, in this economy. In this True. economy, Oh my God. basta-basta mag-resign, ay wag ganon. Kailangan meron ka munang lilipatan. Kailangan may Oo. backup. Ang tough ng job market, dami naghahanap. Tapos kung gusto mo naman na magpahinga before ka pumasok or maghanap ng trabaho, I think okay pa rin na meron ka na naka-ready. Siguro Oo. 2 weeks or 2 weeks, enough na siguro naman na sa'yo makapagpahinga. Like, Emergency fund dapat meron Oo, at din. meron ka rin pera, may emergency fund ka, may naipon ka. Ayun na naman. Pero kung hindi mo talaga kaya, kumbaga yung stress, yung tao, wala na. Kung yung parang tipong nakailang beses ka na ng pag-iisip. Oo. Mm-mm, Yun na Yun yun. na talaga. Oo, lalo kung Yun na yun gutom ka sa growth. Ay, ayun. yeah. Yeah, Ayun. agree. Dapat pero ready ka pa rin lagi. Yun lang naman ang ma-advise ko. Kasi Always yung be ready. pagiging jobless, ano din siya, medyo hindi pala medyo, talagang mentally Oo, kasi doon di exhausting din papasok yung kine-question mo yung sarili mo eh. Yes. Kasi may experience ako may friend ako na para lagi natanong sa bakit hindi ako natatanggap? Bakit hindi ako Sabi ko, baka hindi pa kasi ito yung company for you. Yung kumbaga yung galing mo, kailangan mag-match pa rin yan eh. Yes. Oo. Yung kakayahan mo, hindi naman sa hindi ka magaling. Siguro hindi lang ito yung company for you. Hindi lang para sa'yo. Oo, may mga trabaho dyan. Kailangan pa rin mag-match yun. Huwag mong ipipilit. Kaya, tsaka huwag mong question. Normal yun. Pero huwag mong ida-down yung sarili mo na hindi ka enough, hindi ka magaling. Ganon. Yes. Kasi may kanya-kanya tayong galing. Yun lang yun. True. Yun. Never doubt yourself. True. Yeah, true. True. Ay, TH. Oo. Kaya naman, let's move forward naman with the brands, content Okay. basically. So looking back at 2021, if we're correct, starting your Office serye, why do you think Office content resonates so strongly? I think na-mention mo na siya kanina, oo. pero ito expand. nga ulit. Syempre, nung ginagawa ko yung content na yun, nung pagbalik ko ng office, wala akong idea or wala akong goal ng virality din talaga nung time na yun. Siguro yung timing. I think yun din talaga yung importante sa content creation, yung timing. So yung timing ng time na yun kasi, sabi ko nga, nasa office, from lockdown, ganyan, kami nakakapasok kami sa office. Maganda yung timing nun kasi namimiss ng tao. Mag-office. Yeah. Namimiss na nila, kaya nakikita nila yung personality nila sa mga personality na pinakita ko nun. Ang dami ko palang personality. Oo. Split personality. Minsan kaaway ko nga sarili ko eh. Goal pa sa hapog. Anyway, ayun, ganun lang. Yung timing. Yung timing ng time na yun, kaya nag-viral yung content ng office series. So during that time, gusto mo lang talaga mag-post? Gusto ko lang mag-post. Kasi tawag doon, parang gustong-gusto ko na rin TikTok noon, pero hindi ko kaya yung mga dance. Oo. Kaldag-kaldag. Yung mga ganun, di ba? Yung mga paganda. Sabi ko, anong laban ko dyan? Hindi naman ako si Kristala. Diba? Tapos, nag-isip ako, na-inspire nga ako sa content ni Esnier noon. Tapos, translate ko siya into office. Kaya, yun, doon siya nagsimula. Doon na nagsimula. Oo. Okay. Nag-meet na rin kayo before? Ni Esnier? nakatrabaho ko siya sa galing. sa Orange App. Orange App. din. Oo. Slay. Kami nag-shoot sa kanya ng content noon, ganon. Iyon. Perfect. Tsaka nung nanood kami ng concert ng Bini, nasa likod ko sila. Diyan siya. Sila ni Ay, Bianca. wow. Nasa likod ko sila. Love Are it. you a fan of Beanie? Oo, manonood na ako sa 20. Yes! Nanonood ako ng Signals. Oo. So, another unwinding session mo na naman Oo. yun. At galing ulit akong Siargao noon. Bongga siya love na talaga. love mo. This Siargao. weekend, mag-Siargao ako. Ayan. Yun lang Perfect naman. ka. What drives you to keep creating BAU contents like Mami Oni mixes and office series? Sobrang random lang din talaga nung may-share ko lang, nung Mami Oni remixes nung time na yun. Kasi, ang una kong content nun, yung tiramisu cake. Tapos may remix siya. Tapos, naisip ko yung CD sa Quiapo. Yan yung nakita ko. Hindi natin pinopromote ang Prime. Piracy. Piracy ha. Hindi natin, we're not promoting privacy. Piracy. Piracy.
we're not promoting piracy, pero yun talaga yung afford ng taong bayan before Yeah. Yung city sa Quiapo, may mga remixes siya. Kaya naisip ko, lalo na akong batang Quiapo, bawo. Batang Yeah. Cardo ba yun? Si Hindi, Cardo ba hindi, yun? Tanggol. Tanggol, naman si pala. Tanggol. Hindi, kasi laking ko, Quiapo, Ongpin, ganon. And bata, bumibili ako ng laruan doon sa Quiapo. Kaya na ko yung mga CD. So, yun yung nun. inspo mo? Yung inspo ko nun. So, ngayon, kaya ako rin ginagawa yung mga ganyan ngayon as my BAU content. Para rin, for me, satisfaction din na kapag funny yung content at natatawa yung tao. Tinutuloy-tuloy ko pag nag-viral siya. Kaya ginagawa ko siya para lang din balance siya ng meron akong brands, meron din ako for myself, for my Yes. satisfaction. Yung ganun. Tsaka yun yung personality mong pinapakita Oo. online and yun din ikaw off-cam, Oo, right? ganun. Pero minsan, yeah. Tama. Mag-explain pa Tama sana. naman. Oo. Yun, tama. Yun. So now na you've experienced wearing the hat of both being in the corporate and being a content creator, siguro what are the things na brands still misunderstand about creators? Yung hard sell talaga. Yeah. Yung Pasensya na po sa mga mahal namin kayo. We No love you offense. guys. And, mahal na mahal namin kayo mga brands kasi kayong bumubuhay sa amin. At kailangan namin kayo. Pero sana intindihin lang din nila yung side ng content creators na lalo na pag ganito yung gusto nila, yung ini-impose nila na ganito mangyari, ganito, kailangan babad agad yung brand mo. Hindi talaga siya mag-work, lalo na sa algorithm ng TikTok. Yeah. Mahirap talaga kalabanin ng Algorithm. Syempre may mga content creator naman na na-establish na ganito yung content nila yung na itatago nila yung brand Pero dun sa mga nag-i-start pa lang, sana wag lang kayo agad mag-expect ng virality. True. Nung mataas na engagement kasi branded, mahirap din talaga. Kung ako lang may hawak ng algorithm ng ilalabas ko ilalabas yan sa Yeah. algorithm ng mga tao, sa FYP ng mga tao, sa feed nila. Pero yun lang din talaga, hindi din lang sana ng brands na nahihirapan din kaming kalabanin ang algorithm. Yes. Ayun. So, what separates a good creator partnership to a bad one? I'm sorry. What separates a good creator partnership from a bad one? Yung siguro, hindi nakikinig. Yeah, Yun. pag walang collaboration. Oo, walang collaboration. Yung hindi nakikinig dun sa content creator. And syempre, yung content creator hindi nakikinig sa brands. Oo, Ganun lang din vice naman yung vice versa. Kailangan may collaboration pa rin na ipapaintindi ng bawat isa, ipapaintindi ng both sides na ito yung nag-work for me Yeah. Kinuha niyo ako because of this. So, ito yung ilalatag ko sa inyo. Yeah, Oo. ito yung gagawin kong content. Ito yung isi-serve ko sa inyo. Hindi siguro pwede na ipipilit nyo yung ganito. Yeah, Oo. meet halfway dapat. Oo, kasi satisfaction din ng content creator kapag bumenta yung brand niya. True. Yun. Kaya yun lang naman. Siguro yung walang collaboration at hindi nakikinig on dapat both sides. Laging may personality mo pa rin yung content mo. Oo. Ganun naman din dapat talaga. So, in connection pa rin sa collaboration with brands, ano kaya yung often na inuutos ng brands sa content creators na alam mo agad na, hindi, parang mare-reduce nito yung quality na gusto kong ibigay sa content or magiging less authentic yung content kapag sinunod ko itong particular na gusto ni brand? Yung babad agad yung brand niya. Oo. Yung sasabihin binibenta. nila, hook nila yun. Oo, hook Pero nila. hook nyo yun as a brand. Pero sa amin hindi. Kasi Yeah. parang kailangan, minsan sasabihin nila, first 3 seconds, nandun Nandun na agad. Yes. So, alam ng tao yung, tawag doon, alam na ng tao na, may binibenta. Oo, to. paid Baka to. i-skip. Oo, paid Ka to, sa akin. ganon. Scroll ka sa akin. Kasi, yung hook din, di ba, minsan di dahil nga may brand, na agad nila. Lalo na, again, yung algorithm na kalaban, pag may nakita agad na brand, ayun na. Dead mo. Di na nag-aano sa FYP or sa Oo. feed, ganyan. Ganun. Yun ang Since mahirap. meron kang experience both sa off-cam and back-cam and then sa in front of the camera. Ano yung
pwede mong mabigay na advice sa mga marketers if ever na meron kang gustong sabihin sa kanila. Sa amin, as marketers, Kinabahan mo ako bigla. Parang may nakaganon na ba? ayusin mo yan Ano yung sagot mo? Ano lang naman, makinig lang din talaga dun sa sa content creators niyo kasi ito yung parang yun talaga yung mag-work for them yun lang naman, intindihin lang din nila kasi iintindihin din naman ng content creators yung kagustuhan nyo. Syempre, bayad babayaran Yes. babayaran naman pero sana wag tayo umabot sa point na nawawala na yung parang yung personality ng video dahil sa kagustuhan ng brand na ito yung mangyayari na kasi minsan may mga na-encounter kami na ang tawag dito sunod lang ng sunod sa brand na hindi nagpo-push back kahit paano sana i-push back pag nakikipag-push back nakikipag-nego Yeah, yung makinig negotiate. lang Yeah. makikinig lang kasi consider pa rin naman kayo ng content creators ayun consider pa rin naman yung mga kagustuhan ng brands ayun lang naman. So hopefully talaga ilabas pa rin yung authentic self. Yung authenticity pa rin. Ayun. So, dapat may personality pa rin talaga ang Yeah. video ng content creators. Kasi ang hirap na brand lang. Ayun lang yun. Kasi Oo. minsan ang tao hindi lang interesado. Oo, Mukha ng very branded. Sige advertisement na lang siya. Branded. Sa akin. Ayun. Ganon. So sadly, doon na nagtatapos ang ating... Ay, tapos na? Oo, ang mga Ang questions. bilis. Ako may Sana tanong ako naman na- sa iyo. Charot! Pero ayun, of course, one thing na we always talk about in the influencer marketing is authenticity. But authenticity isn't just being yourself. Of course, it's understanding din kung saan nanggagaling yung audience mo, kung ano ba yung gusto nila, kung paano ba sila mag-react sa content. And what Berto's experiences show us is that the best creators aren't simply chasing trends. Of course, they're observing people, they're identifying behaviors, and they're using those observations into stories that connect, such as the Office serye. Kaya naman, Berto, thank you for sharing your Yan. insights for today. Oo, sana naman may na-share ako. Uy, madami. Madami kami Super natutunan. dami. Oo, thank you so much and thank you for Yeah. having me. Grabe. Thank Oo, you. ngayon, parang ngayon lang ako naka-experience ng ganitong, para akong Podcast. para akong Bakit? Sa para, iba? kasi more ang patawa lang. Patawa lang. Medyo formal. More daldal lang. tayo. Pero okay Oo. naman. At least may na-share ako kasi baka mamaya, ang iniisip ng tao puro lang ako pasaya. May utak din May naman utak. ako. Oo, diba? Oo. Wala. Kasi sinabi niya, nakapulot kayo ng aral. Aral. Lalo na Oo. sa mga gusto mag-resign. Aspire. Yung Oo. parang nagdadalawang Yung pala. isip. Oo. The patron saint of resignation. Yes. Hallelujah. So today's conversation reminds us that behind every viral video is a deeper understanding of people, culture, and behavior. So Berto, thank you so much again Thank you, for having thank you, us. and Having thank you. us. Having us. pala Oo, yung we're so Thank you for grateful. having them. Having bear. So thank you. Ayan, Ang dami naming insight sa'yo. Naging masaya rin ako sa podcast na to. In Oo. fairness, no? Oo, kung kailangan nyo ulit, Go. Ano Ready, naman topic ready. natin next time? how to be a mom. Charot sa laki mom. Joke lang yan. Oh, and to everyone listening, of course, we'll see you in the next episode of Buzz First as we continue exploring people, ideas, and trend shaping in the creator economy. Okay, so this has been Cody, and this is my last episode, sadly. So, see you around pa rin. Thank you, everyone. Mwah, mwah, mwah. Good We'll luck. miss you, Cody. Ayun. Thank you. We'll miss you all. So, this has been Buzz Buzz First. Thank you, everyone. Bye. Yung camera ulit. Budget Oh, naman. sorry. Okay. Sa video. Okay, Buzz first.